Ang mundo ay puno ng mga taong nais kang kontrolin. Ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa iyong isipan. Hindi nila kailangang sumigaw para marinig mo ang intensyon nilang yurakan ang iyong katahimikan. Minsan, sapat na ang pananahimik nila upang maramdaman mong wala kang halaga. Kung ikaw ay paulit-ulit nang nasasaktan, ginugulo o ginagamit, baka oras na para gumising. Oras na upang hindi na lamang basta umiwas, kundi tumindig. Hindi para saktan sila pabalik, hindi para patunayan ang iyong galit, kundi para ipaglaban ang sarili mong kapayapaan. Ito ang simula ng pag-angat mo. Ito ang sandaling matutunan mong hindi mo kailangang ipaglaban ang sarili mo sa lahat. Dahil kapag ikaw ay naging untouchable, hindi sa pananakot, kundi sa paninindigan, wala nang makakasakit sa iyo muli. Ang hindi nakakaunawa sa kanyang sariling kahinaan ay patuloy na masasaktan ng mundo. Maraming pagkakataon na ang sakit ay hindi talaga galing sa iba, kundi sa sarili nating hindi pagkakaunawa sa ating laman. Bakit tayo madaling masaktan? Dahil hinahanap natin ang pagtanggap sa mga mata ng ibang tao. Dahil umaasa tayong ang pagpapahalaga ay ibibigay mula sa labas, hindi mula sa loob. At kapag hindi nila ibinigay iyon, para tayong nauupos, parang apoy na unti-unting pinapatay ng malamig na hangin ng pagtanggi. Ngunit sa totoo lang, ang sugat na hindi mo alam na nariyan ay siya ring sugat na laging tatamaan. Ang unang pananggalang sa pananakit ng mundo ay hindi galit, hindi pader, hindi paglayo. Ito ay pagkilala. Pagkilala sa kung sino ka, sa kung saan ka mahina, at pagtanggap na kahit may kahinaan ka, buo ka pa rin. Ang isipan mo ay parang isang kastilyo. Kung wala itong bantay, kahit sino ay pwedeng pumasok. Mag-iiwan ng kaguluhan, tatangayin ng kapayapaan, at aalis ng hindi mo namamalayan. Kaya't bago mo pa protektahan ang sarili mo sa iba, unawain mo muna ang sarili mong loob. Dahil kapag alam mo kung sino ka, hindi nila kailanman magugulo ang katahimikan mo. Ang bawat hindi na binibigkas mo ay isang pader na itinayo mo para sa iyong kapayapaan. Hindi lahat ng bagay ay kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng tao ay kailangan mong pakinggan. Kapag natutunan mong magsabi ng hindi, nagsisimula kang itayo ang mga hangganan, hindi para ilayo ang sarili mo sa mundo, kundi para mapanatili ang sarili mong kabuuan. Ito ang tinatawag na emotional boundaries. Mga hangganang hindi laging nakikita pero ramdam, sapagkat ito ang pumipigil sa iba na sirain ang katahimikan mo. Maraming tao ang sisigaw sa iyo, maraming opinyon ang pilit papasok sa iyong isipan. Ngunit hindi mo kailangang sumagot sa lahat, dahil minsan ang pinakamatinding sagot ay katahimikan, at ang katahimikan na pinili mo ay anyo ng kapangyarihan. Paano ka hindi maapektuhan sa paninira ng iba? Tanggapin mo, hindi mo kontrolado ang sasabihin nila, pero hawak mo kung paano ka tutugon. At sa bawat pagkakataong hindi mo pinapansin ang ingay nila, lalong nawawala ang kapangyarihan nilang saktan ka. Hindi ka kahinaan kapag hindi ka lumaban. Minsan, iyon ang pinakamatatag mong anyo. At tandaan, ang tao na marunong magtakda ng hangganan ay ang taong hindi kailanman mawawala sa sarili. Ang tunay na lakas ay nasa kakayahang hindi magpakita ng galit kahit sa gitna ng pang-aapi. Marami ang iniisip na ang tahimik ay mahina, na kapag hindi ka sumagot, ikaw ay talunan. Ngunit sa totoo lang, ang katahimikan ay sandata ng mga may malalim na disiplina, may kapangyarihan sa pagkakahiwalay. Hindi ito pagtakas, kundi pagpili na hindi lahat ng laban ay dapat salihan. Hindi dahil takot ka, kundi dahil alam mong may mas mahalaga pa kaysa sa panalo, ang iyong kapayapaan. Kapag pinili mong hindi sumagot sa mga mapanakit, binibigyan mo ng puwang ang refleksyon kaysa sa reaksyon, at doon nagsisimula ang tunay na kontrol sa sarili. Sa bawat salitang hindi mo binitiwan, sa bawat emosyon na hindi mo ibinuhos sa mga hindi karapat-dapat, pinapanday mo ang isang anyo ng lakas na hindi kayang salungatin ng ingay. Ito ang disiplina ng paninindigan sa gitna ng pangungutya. Ito ang katahimikang bumubuo ng pader, hindi mula sa galit, kundi mula sa pagkaunawa. At sa kalaunan, mapapansin mong hindi na sila ang may hawak ng iyong damdamin.
ikaw na. Ikaw na ang may kapangyarihang pumili kung kailan ka tutugon at kung kailan ka tatahimik ng may dangal. Kapag alam mo ang halaga mo, tumitigil kang ipilit ang sarili mo sa mga hindi marunong umunawa. Ang tao na buo ang loob, hindi na kailangan ng palakpak mula sa iba. Ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang paalala na hindi lahat ay dapat mong kumbinsihin. Kapag batid mo ang sarili mong halaga, nagiging pananggalang ito laban sa mga salitang hindi mo na kailangang pakinggan. Hindi ka na agad nadadala ng opinyon ng iba. Hindi ka na sumusuko sa kagustuhang laging maunawaan dahil naiintindihan mo na hindi mo tungkuling ipaliwanag ang sarili mo sa lahat. Ang katotohanan ng pagkatao mo ay hindi nakabase sa pananaw nila, kundi sa pananaw mo sa iyong sarili. At kapag natutunan mong maging panatag sa loob mo, kahit ang mundo sa labas ay magulo, ikaw ay mananatiling tahimik, buo at hindi natitinag. Sa gitna ng ingay, ikaw ang paalala na may kapayapaang hindi kayang gambalain. Maging ganyan ka, isang ilaw na hindi kailangang sumigaw para mapansin, isang presensyang hindi kailangang ipilit sapagkat sapat na ito sa sarili. At sa dulo ng lahat, matutunan mong ang pagiging untouchable ay hindi pagiging matigas, kundi pagiging marunong. Ang pagiging untouchable ay hindi pagiging bato, kundi pagiging tubig, hindi kayang hawakan pero may kapangyarihang humubog ng bundok. Maraming nagkakamali sa pag-aakalang ang katatagan ay pagiging manhid, na kapag hindi ka nasasaktan, ibig sabihin wala kang puso. Ngunit ang totoo, ang tunay na matatag ay yaong may pusong marunong magtimpi, may damdamin pero hindi basta-bastang ipinapadala sa bawat hampas ng mundo. Hindi mo kailangang maging malamig, ang kailangan mo lang ay maging malinaw sa sarili mo na ikaw ay karapat-dapat, na ang kapayapaan mo ay mahalaga, na ang katahimikan mo ay hindi kahinaan kundi pader ng dignidad. Panahon na upang igalang ang sarili mo, hindi dahil sa tingin ng iba, kundi dahil sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. At sa huli, ang pagiging untouchable ay hindi pagiging malayo o mailap, kundi pagiging gising, buo at hindi na basta-basta kayang galawin ng mundong mapanakit. Tahimik ka pero matatag, kalma ka pero mulat. At sa katahimikang yan, naroon ang iyong tunay na lakas. Kung nais mong patuloy na palalimin ang iyong lakas, manatili sa landas ng pagkatuto, mag-subscribe, makinig, magbago. Dahil ang tunay na proteksyon ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob. At tandaan mo ito, wala nang makakasakit sa iyo kapag alam mo na kung sino ka talaga.